Amen. The Bible. Praise God. In Ecclesiastes chapter 12 verse 1, talaksyon pala nila. In Ecclesiastes chapter 12 verse 1, tells us that we need to remember our Creator while we are in the days of our life. So dito mga kapatid, salamat sa Diyos. Dito ka. Sabihin mo sa inyo kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Dahil nalala mo ang Diyos. You know why? Sa pag-attend natin sa gawain ng Diyos, ang lagi natin inamin. Amen. Amen. Maraming nasasabi. Lagi ko na-encounter ko during the time na nag-evangelism. Basta hindi ako nakakalimot sa Diyos. Basta hindi ako nakakaano sa Panginoon. Pero unang-una, kalimutan niya naman natin sa church. Nakalimutan niya na lumapit sa Diyos. Diba? Amen. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Dahil naalala sa inyo Diyos. Amen. We need to remember our faith while we are in the days of Diyos. Malakas pa tayo, mga kapatid. Amen. Maraming papalit. Ibang mag-aasawa na. Amen. Ang sabi nga dyan, mga kapatid, panahon lang din yan. Panahon lang din yan. Dahil, nalala mo dati, kami yung nagpapainit na kukuan. Kami yung painit ng simbahan. Bakit? Amen. Kami yung takbo sa church. Pagpasok, ang init ng katawan, ang baho, ang bato. Amen. Ba't na mabuti ang Diyos? Amen. Meron tayong kapanahonan. Amen. Nakakatawa si Sister Jiwayon natin, hindi pa rin. Pero salamat sa Panginoon. Amen. Ginagamit. Sister Precious, kakulit-kulit nito dati. Pero, mabuti ang Diyos. Amen. Hindi nagtatangi ang Diyos sa kanyang mga. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Youth, you can extend time. Alam mo, nakaka-engage. Minsan, naiingit ako yung ganito pala yung feeling na meron ka ng trabaho, meron ka ng obligasyon. Mautang. Meron ka ng obligasyon. Meron ka ng trabaho. Amen. Dahil, ang obligasyon mo lang natin, mag-aral, gumala, isa gusto. Kasi ipapaalam ka lang eh. Amen. Yun lang yung role ko. School, church, bahan, wala. Amen. Mahabang oras. Napakahabang oras. Kapag aaral, second. Amen. Dumating kayo. Tanong yung sister kami, kakatulog pa ba yan? Dahil maraming deadline. May mga project, kailangan pa. Diba? Wala na ng time sa love life. Amen. Praise God. Malalakas pa tayo, mga kapatid. Mahaba pa ang oras natin. Amen. Hindi pa tayo nilatayo na. Amen. You are the backbone of this church. Amen. Kapag nawala ng kabataan sa lugar na ito, ang church na ito, mga kapatid, ay magiging dying church. Wala nang papalit. Dahil yung mga maliliit malalaki na. At yung mga malalaki na, magiging matanda na. Yung mga matatanda na, amen, habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, amen, praise God, kukunin na sila ng Panginoon. At tayo, mga kapatid, mga kabataan, tayo bumabalik sa Panginoon. Praise God, kung hindi natin alalahanin, amen, ang Panginoon, sino na ang pagkakatiwalaan ng Diyos? Amen. Yung nabasa mo notes, mga kapatid, merong katanungan doon nagsasabi, can God trust you? Can God trust you in the future? Or can God trust you the future? Kung pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon, sina ako ng hinaharap. Amen. Hallelujah. Ang tao, mga kapatid, naalala lang ang Diyos kapag may problema o may kailangan. Diba? Naalala ko mo, pasaway talaga ako. Ganito na, pag may
hindi niya kinalimutan ang Panginoon, hindi siya hantong sa ganung sitwasyon. Amen. Pero salamat sa Diyos mga kapatid. Salamat kapatid. Dahil nandito. Inilalagak mo ang iyong sarili sa Panginoon. Amen. Amen. It's a good indication mga kapatid. Hallelujah. Na kapag ang isang kabataan nahubog dito sa church, amen, hanggang sa paglago, hanggang sa paglaki, amen, mananatili sa Panginoon. Amen. Kahit anuman, kahit sino man makahalubilo mo, kahit sino man ibang tao kasama mo, amen, kapag rooted ka sa Panginoon, kapag rooted ka sa salita ng Panginoon, hindi mo makakalimutan ng Diyos. Amen. Amen. Yung remember mga kapatid means staying. Yung muhon, alam niyo yung muhon? Sa muhon yung kapag landmark sa isang lupa, merong muhon. Kapag manatili ka sa landmark ng Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I would like to give three examples in the Bible, mga kapatid. In 2 Timothy chapter 4, verse 2. Yes. Hallelujah. Basahin natin 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi rito mga kapatid, For Demas hath forsaken me, having loved this present world, and departed unto Thessalonica, Christians to Galatia, at to Galatia. So itong si Demas mga kapatid ay pinabayaan, amen, ang Panginoon, or he forsaken God and love the present world. Amen. Huwag naman sana dahil sa panahon ngayon, isip pa tayo sa pag-aaral natin. Darating ang panahon na kayo magtatrabaho o ipag-bless ng Panginoon. Brothers and sisters, mga kapatid, huwag niyong pababayaan. Huwag niyong ipagpapalit ang Diyos sa kanyang lahat. Amen. Number one, prayer ko mga kapatid, nung ako yung nag-apply ng Lord, gusto ko yung trabaho ko ng Sunday. Dahil kapag walang Sunday, Lord, hindi mo kalugan. Bakit? Hindi mo makapalat ng church. Kapag yung trabaho mo, nasasagasaan gawa ng Diyos, especially sa Sunday, hindi kalugan ng Diyos. Kaya wala ka naman din mga trabaho. Panalangin mo sa Panginoon na kung sakali ikaw i-bless ng Panginoon, ikaw magtatrabaho ka, yung hindi masasagasaan ang kalooban ng Diyos. Dahil bakit mga kapatid, katulad ni Dimas, siguro sa una, konti lang siyang ginagawa ng church. Siguro sa una, hanggang sa na-immune. Alam niyo yung virus? Amen. Kapag hindi ka immune, talaga tatawa. Or magkakasakit. Amen. The same thing, mga kapatid sa paglilipas sa inyo. Kapag na-immune tayo, na malayo sa kalooban ng Panginoon, darating na lang ang panahon na parang ayaw mo na. Nakakalungkot na. Amen. Nakakalungkot na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano na dumating sa point na mas pinili niya yung present world. Mas pinili yung promotion. Mas pinili yung offer sa kanya kumpara, amen, sa gawain ng Panginoon. Amen. Pero alam mo mga kapatid, sa totoo lang, parang minsan dumadating din sa point na parang nasasawa na rin ako magtrabaho. Dahil kapag merong mga gawain, amen, siyempre meron ang saya sa puso, di ba? Ang saya sa pakiramdam na pinupustos tayo ng Diyos, binibless tayo ng Panginoon, pinupustos
Puspos tayo ng banal na spirito ng ating Panginoon. Pagbalik mo sa work, para ayaw ko na magtrabaho. Diba? Amen. Dahil pinaparanas sa atin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang kanyang presensya. So ito si Demas, mga kapatid. He chose and loved the present world. Hindi niya naalala. Hindi niya inalala. O nakalimutan niya ang Diyos. Nakalimutan niya yung pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Praise God. Siguro ngayon, wala pa masyadong struggle. Pero there will be a time. Amen. There will be a time. Pero ang nais ng Panginoon, napili tayo. Remember. Remember now. Hallelujah. Remember now thy Creator in the days of our youth. Habang bata pa tayo, alalahanin natin ang ating praise name. Palapakan natin ang ating Diyos. In Joshua chapter 5 verse 6, Amen. In Joshua chapter 5 verse 6, sabi ko dito mga For the children of Israel walked 40 years in the wilderness, till all the people that were men of war, which came out of Egypt, were consumed, because they obeyed not the voice of the Lord, unto whom the Lord sware He would not show them the land which the Lord sware unto their fathers, that He would give us a land that floweth with milk. So, alam naman natin ba? O ito rin sa pagsinita na ang bansang Israel, mga kapatid, may pangako sa kanilang Diyos. Pero dahil sa kanilang pagmumur, dahil sa kanilang pagrereklamo, na supposedly, maraming mga Bible scholars, nasabi na siguro pwede matravel yung promise na about 40 days. 40 days pa na promise na. And you know what? Dahil sa kanilang pagrereklamo, dahil sa kanilang katigasan ng ulo, pinahintulog ng Diyos na magpaikot-ikot sila sa ila for 40 years. Hanggang sa mamatay lahat ng mga matatanda. Amen. Hallelujah. Praise God. Patuloy sila mga kapatid nagrereklamo. Matigas ang ulo. Pinakita na sa kanila ng Diyos ang kapangyarihan niya. Diba? Nagpaulan ng Diyos ng mana. Nagpaulan ng Diyos. Amen na kanilang makakain ng tugo. Diba? Hindi sila ginutom ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Pati, kung babasahin natin ang Biblia mga kapatid, yung kanilang mga damit ay hindi na luma. Niya kanilang mga sandal ay hindi na pudpud. Dahil sa biyaya ng Diyos, kapag magkatapos sila ng umaga, mayroong pillar of cloud. At kasi naman, mga kapatid, mayroong ilaw. Amen. Iniilawan sila ng Diyos para maproteksyonan sila. Dahil di ba paggabi mayroong mga mababagis na hindi sila pinabayaan, but still, amen, palagi nilang nakakalimutan. Palagi nilang niwawalang halaga ang paggawa ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos sa kanila, ang mga milagro, mga kapatid, sa kanilang mga buhay. Amen. Nakakalungkot. Amen. Maraming dinis sa lugar na ito. Maraming kabataan na dinis sa lugar na ito. At ngayon, wala na. Pinabayaan or nakalimutan yung ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. God forbid. Amen. Kung bakit tayo meron mga pangangaral na ganito para tayo naman ng Diyos. Wala pa kayo natin. Praise God. In Jonah chapter 1, verse 1 to 3, Amen.
And now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Sa verse 3, sabi rito mga kapatid, but Jonah rose up and flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Alam na natin ito, ang kwento ito. Na itong si Jonah, inutusan papunta Nineveh, pero pumunta siya na Tarsis. Amen. Sinuway ang nais ng Panginoon. Hallelujah. Si Jonas ay papunta ng Nineveh. Amen. Ngunit hindi siya nakinig. Amen. Hindi sumunod. Hindi sumunod sa utos ng Diyos. Pumunta siya sa Tarsis. At nakakalungkot, dahil sa kanyang pagsuway, marami patuloy na damay. Maraming naapektuhan dahil sa kanya pagsuway. Amen. Hallelujah. Eh kung sumunod na lang sana siya sa Diyos, hindi sana hindi na pinagtatakon yung mga gamit. Hindi na sana nahirapan pa yung mga kasabayan niya sa bakal. Sabi, paglilingkod mga kapatid, the more na tayo ay sumusubay sa kalooban ng Diyos, tayo lang yung maapektuhan. At meron pang malalaman. Okay. At alam niyo ba, na maglingkod tayo sa Diyos at hindi, mananatili tayo sa Diyos. Tayo, pag hindi tayo maglingkod sa Diyos, kailan na natin, kawawa tayo. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating pamilya. Amen. Hallelujah. Minsan sa ating hindi pagdinig sa tinig ng Diyos, marami tuloy na nadama. Nakakalungkot. Amen. Subalit, in 3 days, nasa loob siya na. Or 3 times, sabi ni Lona, tulog niyo ako. Ako yung dahilan. Amen. Dahil nakita siya nung piloto. If I'm not mistaken. Doon sa ilalim, natutulog. Alam niyo mga kapag nahirap isingin na natutulog-tulogan. Yung tulog, pag inisip mo, ay inisip talaga yan. Pero pag natutulog-tulogan, kahit gaano mo pa yan, hindi talaga yan. So ito si Jonah mga kapatid, doon sa ilalim, natutulog-tulogan. Na parang wala nangyari o parang wala siyang ginawang sa Panginoon na hindi maganda. Sabi sa kanya, manalangin ka na sa Diyos mo. Amen. At pinaalala sa kanya ng Diyos. Amen. Pinaalala sa kanya ng Diyos kung bakit mayroong ganun sitwasyon. Praise God. At simula mga kapatid, nung time, amen, nagpatulog siya, tulog niya ako. Pinahin siya na. Pinahin siya ng balena. Amen. At in 3 days, nandun siya sa tiyan ng balena. Alam niyo, mabuti pa rin ang Diyos. Dahil kahit gaano natin pagsuway sa kanyang kalooban, hindi tayo ng Diyos na pagkakataon. Supposedly, sa tatlong gabi, na nandoon sa tiyan ng balena, kasi hindi siya doon madigest. Marami rin mga alagay doon. Amen natin, isipin, kung hindi ang pagkilos ng Panginoon, amen. Hindi sana, or mamamatay sana si Jonah. Amen. At 3 days mga kapatid, niluwa siya doon sa Tarsis. Amen. Ay, sa Nineveh. Praise God. Nung sumunod siya mga kapatid, nung tayo na sumunod siya sa Panginoon. Amen. Alam naman natin. Result. Amen. Niligtas ang bansang yun. Amen. Dahil sa pagpinig niya. Dahil sa pagkakalaman. Sa mensahe ng ating. Palapakan namin ang ating.
Now, here's the message to this night. Number one, makinig. Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Sa payo ng ating pastor, sa mga magulang natin, huwag tayo magpilipinan. Hindi sa pag-ibubusan tayo, magpilipinan pa tayo. Hindi ko narinig. Diba? Ang bato-bato sa langit, ang tamaan, Mag-change. for the better. Makinig tayo sa sinasabi ng Diyos. Makinig tayo. Even sa payo ng ating pastor, minsan, di ba, nag-pray tayo sa Panginoon Lord. Ang yung kalooban, Panginoon lang siya matayan. Pero ito yung gusto ko Panginoon. Kasi mananalangin ka namin. Pero hindi natin pinapakinggan ang tinig ng Diyos. Ginagamit ang ating mga pastor, ginagamit yung ating mga leader, na para tayo dalhin doon sa kalooban. Kaya di ba, meron tayong mga agam-agam sa pwede tayo mag-desisyon. Tayo mga masama na tayo yung ginagawa sa ating mga leader. Huwag tayo hihingi ng payo doon sa unbeliever. Dahil kapag humingi tayo ng payo doon sa unbeliever, of course, napamahan o hindi kalooban ng Diyos ang ipapayo niya sa iyo. Everybody say amen. Kung saan tayo dapat maghumingi ng payo, dapat doon sa lingkod ng Diyos. Tayo, kung sino man yung unang kakausapin ng Diyos, yun yung lingkod ng Diyos. Amen. At sumunod tayo, pinigil tayo sa ating magulang. Minsan, ang bait-bait namin sa church, pero pagdating sa bahay, hindi ka mautusan. Hindi ka nakikinig sa payo ng magulang. Diba? Diba? Everybody say praise the Lord. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Minsan, ang sipag-sipag natin sa church, pagdating natin sa bahay, amad-amad. Amen. Diba? So, imbalance. Amen. Sumunod tayo sa ating mga magulang. Binigay ang ating mga magulang, ginamit ang ating mga magulang, alis ka lang tayo sa mundo. Kung wala ang ating mga magulang, wala rin tayo. Amen. Praise. Pangalawa, sumunod. Yung ating mga pagsunod, mga kapatid, ay partial or lahat na buong pagsunod. Ang nais ng ating Panginoon lahat ay sumunod tayo ng buong-buo. Dahil partial obedience, si Hari Saul, obedience is better than Sacrifice. sacrifice. Actually, yung adikain o nais ni Hari Saul, maganda. Iaalay lang sa Panginoon. But yet, kapag hindi kalooban ng Diyos, kapag hindi yung pinapagawa ng Diyos, amen, hindi pa rin. Mali pa rin. Dahil hindi sumunod sa Panginoon. Maraming nagtagumpay dahil sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Sumunod tayo sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Kung nais natin ang tamo ng pagpapala ng Panginoon, sige first. Hindi yan maluluwa at hindi yan magbabago. Ang prinsipyo ng Diyos, sige first. And His righteousness. Saka lang, in all these things shall be added. Pwede natin isisik unang kingdom of God at susundin kung kanyang righteousness. Walang magpapalo. Walang susunod. Baka iniwanan ka nyo, naglalakad ka, iniwanan ka. Diba? Naranasan mo yan? Pauwi kayo ng school, tapos
at hindi tayo nakapagsunod natin ng Diyos. Number 3. Amen. Praise God. Manatili. Anong sabi mga kapatid ng John chapter 15 verse 16? Praise God. Anong sabi ng John chapter 15 verse 16? Sabi dito mga kapatid, "You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it to you." Ang Diyos ang humilang sa atin. Humilang tayo ng Diyos. Hindi si Pastor ang convert sa atin dito. Amen. Hindi si brother o si sister ang convert sa iyo. Hindi si kung sino man dyan ang tumawag sa iyo na sinisitanas. Halika. Hindi. Ang Diyos, amen, ang tumawag sa iyo. Pinili ka ng Diyos. Inordain ka ng Diyos. Amen. Na para ano? Manatili. Manatili tayo sa Panginoon. Manatili tayo sa Diyos. Ang Diyos yung pumili sa atin. Ang Diyos yung pumili sa iyo. Kapag aalalahanin na, lagi natin aalalahanin, ang Diyos ang pumili sa atin. Kahit may mga tayo na tayo nalulupay pa. Kahit may mga tayo na tayo nanihina. Nakakatamad na mag-pray, nakakatamad na magsimba, nakakatamad na maglingkod sa Panginoon. Pero kapag lagi mo inaalala na ang Diyos ang tumawag sa iyo, kahit nandun ka sa kain, na panlulupay, palalakasin ka ng Diyos. Palalakasin ka ng Diyos. Hallelujah! 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 Hallelujah. Habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, habang hindi pa bumabalik si Lord, kapatid, manatili ka. Amen. Malipat ka man kahit saan pang department, amen, galing ka ng children, malipat ka ng youth, o malipat ka man ng LM or AMD, or kahit doon ka mga kapatid, praise God, gamitin ka ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, manatili ka. Huwag kang aalis sa kalooban ng Diyos. Huwag kang aalis sa Panginoon. Amen. Dahil pinili ka ng Diyos. Amen. Alalahanin mo, kapatid. Amen. And lastly, amen. Habang may panahon pa tayo mga kapatid, habang may buhay pa tayo, habang may lakas pa tayo, praise God. Habang bata pa tayo, habang pang oras natin, youth, habang wala ka pang masyadong obligasyon, praise God, ipagamit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Habang may pagkakataon ka pa, sumunod ka na sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Anong sabi? Mga kapatid ng Ecclesiastes chapter 12, verse 1, remember now, hindi mamaya, o bukas, now, alalahanin mo, amen ang iyong may dala. Praise God. Dahil yung ating may dala, siya may kontrol ng ating mga buhay. Siya may kontrol ng ating lahat ng bagay, mga kapatid. At pag ginawi ng Diyos, wala tayong magagawa. Aba, meron pa tayong pagkataon mga kapatid. Diba, nakakalungkot sa news. May mga bata ka, namatay na, na-aksidente. May iba naman, binasakit. Kung ano-ano klaseng kamatay, masyado pang bata. Napagtripan. O tinamaan ng ligaw na bata. At hindi man lang nila napaglingkuran ng Panginoon. Kapatid, remember now, thy Creator, the grace of God. Grace God. While the evil days come not, nor the years draw nigh, and thou shalt say, I have portion. Hallelujah.
habang hindi pa dumarating yung masamang araw. Tuloy paunti-unti na. Kalapit na bumalik ang Panginoon. Nararanasan na natin. Pinapatigil na sa atin. Amen. Higpit. No box, no life. No box, no entry. Ano pa ba? No box, no go outside. Bawal. Amen. Ang higpit. Praise God. Paano mga nakaraang pandemic? Bawal sa gathering. Hindi na lang sa amin, tato. At hindi na pagilan yung mga kapatiran. At pinapagilan sa amin mga kapatiran. Kailan pa tayo magliligod sa Kanya? Kailan pa natin paglilig po ng Diyos ng buong mundo? Kailan pa natin napapagamit sa Panginoon ang ating lakas? Kapag hindi na tayo maka-attend sa ganitong bagay. Kapag hindi na tayo makapunta sa church dahil bawal na. Kapag hindi na tayo makarinig ng salita ng mga ngaral ni Pastor dahil magbabawalan na. While the evil days, amen, ay hindi pa dumadating. Magpurin tayo sa Panginoon ng buong gusto, ng buong lakas. Amen. Magpagamit na tayo sa Panginoon ng buong lakas ng ating buong buhay. Amen. Amen. Habang bata pa tayo, mga kapatid, ikot na tayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Pasalamat tayo sa Panginoon. Nagagawa pa natin magtipon-tipon sa lugar na ito. Amen. Dahil namamalas na natin ang palatandaan ng kanyang pagbabago. Sabi mga kapatid ng 2 Timothy chapter 3 verse 1, Religious time shall come. Kahit pa dumating yung mga ganung mga bagay na kapatid. The perilous time na